Magandang araw mga bay, kumusta? Sana ay okay kayo at welcome ulit sa panibago na naman ating vlog. Araw na naman ng Sabado mga bay, tsaka day off na naman natin. Wow, may time na naman tayong maglakad-lakad dito sa napakagandang lugar. Sa mga hindi nakakala mga bay, nandito tayo sa Al Sufur Road. Malapit na ito sa Jumeirah Road mga bay, dyan sa unahan. Yan na yung Jumeirah Road. Tapos mga bay, mayroon tayong pag-uusapan ngayon mga bay, o isi-share ko sa inyo ang mga reasons kung bakit ba tayo na-offload o hindi tayo pinapayagan ng mga immigration officers na makakaalis ng bansa papunta dito sa abroad. Iyon mga bay. So disclaimer lang mga bay ha, hindi po ako nagtatrabaho sa mga travel agencies. Kumbaga isi-share ko lang sa inyo ang personal kong experience mga bay. Tapos experience ng partner ko, kakilala ko, tapos yung mga kaibigan ko na naging successful din silang nakakalabas na bansa at narating nila ang bansa na gusto nilang puntahan. Yon. So ngayon mga bay, umpisahan na natin mga bay ang unang reason mga bay kung bakit ba tayo na-offload. Siyempre mga bay, yung unang reasons niyan, ito case to case basis lang to mga bay ha. Ang unang reason yan mga bay, yung sobrang tagal mo sa inyong bakasyon, yung sobrang haba yung bakasyon mo ba, 3 months yung kinuha mo. Tapos nakita naman ng mga immigration officers na mayroon kang work na naghihintay. Siyempre marami yan silang itatanong sa inyo mga bay. Bakit 3 months ang kinuha mo? Ano bang posisyon mo? Ano bang trabaho mo? Sinong kapalit mo sa iyong trabaho? Pag wala ka, marami silang itatanong sa inyo mga bay. O pag nagkamali ka ng pagsagot, pwede mo ika-offload yan mga bay. O alam naman natin yung mga immigration officers mga bay, karamihan dyan mga stricto. Sanay na sanay sila mga bay na tanungin tayo ng maigi mga bay. Siyempre trabaho nila yan eh. O master na nila mga bay ba? O kaya yung advice ko sa inyo mga bay, 1 month visa is enough na mga bay. O huwag kayong kukuha ng 3 months. O 1 month visa, tapos pag nakaalis kayo ng bansa, example pag nakadating kayo sa Dubai or Singapore, pwede naman kayo mag-extend ng inyong visa pag gustuhin pa ninyong mag-stay sa lugar. Yun mga bay, 1 month visa is enough na. Yun. So next natin mga bay na reasons na tayo ay ma-offload ay yung magpipresent tayo ng dummy ticket, lalo na yung return ticket dito mga bay. O tapos mag-present tayo ng dummy, yung hindi confirm na ticket mga bay ba, yung return ticket mo, yun delikado yan mga bay. Ikaka-offload mo yan mga bay kasi malalaman at malalaman yan nila mga bay na yung ticket mo na pinapakita mo ay hindi confirm ticket mga bay. Dummy ticket mga bay ba, yung hindi confirm na ticket, lalo na yung return ticket natin. Yun, avoid yan mga bay ha. Huwag kayong mag-present ng dummy ticket kasi siguradong ikaka-offload lang yung mga bay. Yun. So next natin mga bay, yung wala tayong kaalam-alam sa bansang puntahan natin. Example, papunta ka sa Dubai, siyempre tatanungin ka ng immigration officers na ano-ano bang lugar sa Dubai ang gusto mong mapuntahan, mayroon ka bang itinerary of travel. Tapos sabihin mo lang sa immigration officer mga bay na ay wala pa akong alam ma'am, wala pa akong alam sir. Tapos pagdating ko lang sa Dubai, doon lang po ako maghanap ng mga lugar kung saan ko gustong puntahan o kung saan ko gustong pumunta ba. Yun mga bay, red flag na yan para sa kanila mga bay. O pwede mong ika-offload yan mga bay kasi siyempre isipin na nila mga bay na bakit ba ako pupunta doon na wala naman akong kaalam-alam. Wala ka namang kaalam-alam sa lugar, tapos gusto mong pumunta sa lugar na yan. Siyempre alam naman natin yung mga immigration officer mga bay, red flag yan sa kanila mga bay. Pwede mong ika-offload yan. Kaya advice ko sa inyo, bago kayo pumunta or mag-travel, mag-research kayo mga bay, para pagtanungin na kayo ng immigration officer ng kung ano-anong lugar ang gusto mong puntahan, ay siyempre masasagot mo ng maayos mga bay. O mag-research kayo, marami naman dyan sa internet
Example, pagpunta ka Singapore, mag-research ka kung ano-anong mga magagandang lugar sa Singapore. Thailand ba o sa Dubai ba? Yun. Para smooth sailing na ang pagsagot mo mga bay ba? Dire-diretso na. Yun. Huwag tayo magkumpiyansa mga bay. Kasi alam naman natin yung mga immigration officer mga bay na stricto yan sila. Kasi trabaho din naman yan nila mga bay ba? Ilam ng trabaho mga bay. O di, stricto doon sila. Munang dapat nating i-prepare ang lahat nating mga documents ng maayos. Yun. Mag-research tayo mga bay. Oo, hindi pwedeng dire-diretso lang tag sampa dito sa kuan, immigration officer. Yun. Huwag ganyan mga bay. So, next natin mga bay, kung ang ating travel ay sponsored travel. Yun. Lalo na mga bay, kadalasan sa mga visit visa, kadalasang mga visit visa ay sponsored yung travel nila. Pag sponsored yung travel mo, dapat mong i-prepare ang mga documents mga bay para hindi tayo ma-offload. Tulad na lamang mga bay ng invitation letter, affidavit of support ng inyong sponsor, yung proof of relationship mga bay. Dapat magdala ka ng mga photos ng inyong sponsor, tapos yung birth certificate mo mga bay, importante din yan, hahanapan ka yan. Tapos pag may mga conversation kayo, dalhin mo yan. Tapos kung ano-ano pang mga legal documents ng inyong sponsor. Example, pag papunta kang Dubai, nandito sa Dubai yung sponsor mo, ay dapat mong i-prepare ng passport copy ng inyong sponsor, ganyan, Emirates ID copy ng inyong sponsor, tapos yung verified contract ng inyong sponsor mga bay. At saka yung OWA membership ng inyong sponsor. At kung ano-ano pang mga legal documents ba galing sa inyong sponsor, dapat mong i-prepare yan mga bay. Kasi hahanapan ka niyan mga bay. Oo. At kung maaari mga bay, alamin mo kung ilang taon na yung sponsor mo dito sa Dubai, anong trabaho niya, anong company niya. Kasi alam naman natin yung mga immigration officers mga bay, mabuti na lang kung matapat tayo sa medyo hindi mga stricto na immigration officers. Pero pag natapat tayo sa mga medyo mahigpit na immigration officer mga bay, nako, madugong mga question mga bay, marami. Kaya hindi ko kayo tinatakot mga bay ha. Ang ibig ko lang sabihin, dapat tayong mag-prepare. Yun, dapat i-prepare natin ang ating mga sarili mga bay, para naman siyempre smooth sailing pag tayo ay kaharap na yung mga immigration officer. Yun. Tapos next mga bay, isa din na reason mga bay na tayo ay ma-offload, yung wala tayong strong na ties mga bay ba, wala tayong mga proof na tayo ay babalik sa Pilipinas. How are you, Choir Boys? My colleague mga bay, membro sa team ko, si Choir Mia. Shout out Choir Mia. Yun. So balik tayo sa usapan mga bay, yung wala tayong mga proof ba na babalikan natin sa Pilipinas. Ibig kong sabihin, kung wala tayong stable job, o wala tayong business, o wala tayong mga properties, ganyan. So siyempre, mahirapan tayong makalabas ng bansa mga bay. Mahirapan tayong payagan ng mga immigration officer mga bay. Oo. Yung iba, kahit walang stable job, magpapakita sila ng kanilang bank account mga bay. Pero sa bank account mga bay, dapat din tayo mag-ingat. Kasi yung iba, magpapakita ng bank account mga bay, pero example, wala kang stable job, mayroon kang 300,000 sa iyong account, pero ang problema, isang bagsakan lang mga bay ba, makikita yan ng date ba, kung kailan pinasok, siyempre makikita yan sa account mo, tapos walang transaksyon mga bay. Lalo nang tanungin ka ng marami yan, kasi alam na nila alams na yan ng mga immigration officer na nanghiram ka lang ng pera para maipakita mo sa inyong para malagay mo sa inyong bank account mga bay ba, para mayroon kang maipakita sa kanila. Alam na nila yan mga bay, ang discarding yan. Alam na ng mga immigration officer mo, sila pa alam na yan nila mga bay. Ibaw na ka ng mga immigration officer, expert yan sila mga bay. Kaya huwag ninyong gawin yan mga bay ha, kasi alam na nila yan na inutang mo yung pera na yan para malagay lang sa inyong account, para mayroon kang ipakitang pera. Huwag niyong gawin yan mga bay. At saka ito pa, pag ikaw ay may work,
Siyempre, huwag ninyong kalimutan mga bay ha, yung sa mga hindi nakakaalam mga bay ha, lalo na sa mga first timer, pag mayroon kayong work, siyempre huwag ninyong kalimutan ang inyong certificate of employment, yung leave mo na pirmado sa inyong HR o yung office ninyo. Tapos siyempre, company ID, yung ATM card mo, credit card mo, at tapos kung ano-ano pang mga documents na pwede mong dalhin na proof na mayroon kang trabahong naghihintay mga bay. Yun. Tapos ito pa, pag mayroon ka namang business, siyempre wag ninyong kalimutang magdala ng mga proof na mayroon kang business. Tulad na lamang ng mga permits mga bay. Yung sa BIR, ano ba yan mga, sa DTI ba, mayor's permit ba, yung sa tax ba yun mga bay. Hindi ko comment down below lang mga bay kasi hindi ko masyadong kabisado yan mga bay pa. Basta mayroon kang mga proof na mayroon kang business, yun, importante yan mga bay. Kasi paano mo patunayan sa mga immigration officer na mayroon kang business tapos wala kang kumpletong mga dokumento mga bay. Kaya kailangan nating i-prepare, mag-research tayo mga bay. Hindi lang pwedeng aalis tayo ng bansa tapos dire-diretso lang tayo na punta sa immigration officer ganyan, magpa-interview. Ay malaking posibilidad mga bay na tagaktakta mga bay, o di takalarga ba, ma-offload na yun. Tapos ito mga bay, napaka-importante mga bay, importante talagang magdasal tayo mga bay. Magdasal tayo na mapunta tayo, matapat tayo sa mga mababait na immigration officers. Yun. So yun mga bay, kailangan talaga yung dasal natin mga bay ni Lord na sana ay matapat tayo sa hindi mga stricto na mga immigration officers. Kasi malaking bagay yan mga bay pag natapat tayo sa hindi mga stricto ba, kasi hindi masyadong maraming tanong. Pero hindi ko ibig sabihin na hindi tayo mag-prepare mga bay ha. Dapat pa rin tayong mag-prepare, plus magdasal tayo na mapunta tayo sa medyo mga okay na mga immigration officer. Kasi pag natapat tayo sa mga stricto na mga immigration officer mga bay, Diyos ko, mahihirapan tayo lalo na sa mga first timer mga bay. Yun. Oh. So ngayon mga bay, hanggang dito lang po muna ang ating vlog ngayon. At sana ay may nakuha kayong mga informasyon patungkol sa pag-alis natin papunta dito sa abroad. At saka pag bago ka pa lang sa channel namin, please don't forget to like and subscribe mga bay. Keep safe and God bless everyone. See you sa susunod na naman nating mga vlogs mga bay. Tawid muna tayo mga bay. Oh, dapat din tayo mag-ingat mga bay sa pagtawid. Hindi lang tayo daldal ng daldal mga bay. Kasi kahit go na tayo, stop na yung mga sasakyan, eh yung iba baka may kausap mga bay ba, na kasi kaistorya ba sa telepono. Delikado yan mga bay. Kaya dapat pa rin tayo mag-ingat at magdasal mga bay. Yun oh, wow, napakagandang lugar mga bay oh. Wow. Yun. Diyan sa unahan mga bay, Burj Al Arab na yan mga bay, yung pinakasikat na 7-star hotel sa buong mundo. Nag-iisa lang yan mga bay sa buong mundo mga bay, Burj Al Arab. Yun, ingat-ingat pa rin tayo dito mga bay. So see you mga bay. God bless everyone. Sana makarating kayo sa mga bansa na gusto ninyong puntahan. Yun. May mga kababayan tayo dito, mga bikers. Malakas ito mga bay, pang malakasan. Wow. Ang ganda ng mga bike nila mga bay oh. Yun.